Ito na yata ang pinakabastos move na makikita natin na gawin sa NBA ngayong season na ito. Pero bago natin pag-usapan yan ay ito muna ang balita patungkol sa Lakers at sa kanilang ang player na si Austin Reeves. Well, I think alam nyo naman na upcoming free agent itong si Austin Reeves at meron siyang player option na for sure na i-decline niya nga yan for a bigger contract. Samahan pa yan ng napakagandang paglalaro ni Austin Reeves na halos lahat ay career high ang kanyang dinadala at lalo na ngang maganda ang kanyang tinatala offensively, malaking tulong dito nga kay Luka Doncic at nakikita siya ng Lakers as their part of their future with Luka. Kumbaga sila ang 1-2 punch moving forward. Well, mukhang hindi lang panay salita dyan ang team ng LA Lakers, sina Rob Pelinka, nang dahil mukhang tototohanin nga nila yan na ayaw na lang pakawalan etong ang si Austin Reeves. And well, ayon nga sa balitang ito na wala nga daw katakot-takot ang Lakers na mawala si Austin Reeves ngayong ang upcoming free agency lang dahil willing nga daw ang Lakers na mag-offer sa kanya ng max extension at yan ay 5-year $240 million. Pumapatak nga yan ng $48 million per year. And walang inaasahan kay Austin Reeves ay mga 30 to 35 million lang ang kanyang hihingin. Pero kapag siguro yung mga ibang NBA teams ay nag-offer ng bigger contract for Austin Reeves, abay siguro mapipilitan ng Lakers na i-offer ang max extension. Nang dahil alam nyo ba, netong nakaraan ay may balita din na malaki daw ang interest netong Utah Jazz dito nga sa player ng Lakers na si Austin Reeves na gusto nilang kunin sa free agency. So mukhang mapapalaban ng team ng LA Lakers dito nga kay Austin Reeves mula sa mga NBA teams na gusto ngang kunin itong ang talentado na guard na ito. And let's see kung talagang ang Lakers ay willing to offer the max extension na 240 5 years. At ngayon ay atin ang silipin ng pinakabastos move na ginawa sa NBA ngayong season na ito. At yan nga ay ginawa neto ni DeJounte Murray laban nga dito sa Toronto Raptors. Well, nagharap ang dalawang koponan na ito at pagdating nga sa dulo ay obviously mananalo na ang New Orleans Pelicans dito. Pero itong si Jamal Shead abay hindi pa rin sumusuko at ito pinipressure pa nga rin si DeJounte Murray dito nga sa almost half court line. And well, talaga nga namang hindi yan inurungan neto ni DeJounte Murray at nakipag 1v1 basically ISO play laban dito kay Jamal Shead. And well, actually great defense ang ginagawa dito ng gwardiya ng Toronto Raptors. Pero eventually nang dahil nga sa mga dribble moves na ginagawa neto ni DeJounte Murray ay na-breakdown ng depensa neto ni Jamal Shead. At mukha ngang dahil sa masikip at matinding depensa niya ay nag-init ng ulo neto ni Murray. At nang madapa eto nga si Jamal Shead, grabing ankle breaker nga ito. Abay itong si DeJounte Murray hindi lang nag-celebrate kundi tinon pa etong si Jamal Shead, nilapitan sa kanyang muka habang siya nga ay nasa sahig at talagang tinon, inasar at niyabangan nga neto nga ni DeJounte Murray. Very disrespectful move nga ginawa dito ng gwardiya ng New Orleans Pelicans at talagang nga namang nag-aangas nga rin siya matapos niyan. Tinulak na siya ng kanyang teammate na si Herb Jones para lang malayo at hindi na nga mag-escalate pa itong sitwasyon na ito nang dahil ang ilan sa mga Raptors players took an exception at parang nilapitan si Murray to confront him. Pero ang maganda naman dito ay after ng ilang moments ay nagkaayos din naman etong si Shead pati na rin si Murray. At ang magandang ginawa nga dito ng Raptors player na si Jamal Shead ay nilapitan mismo si Jamal Murray at mukhang hindi niya naman pinersonal yung pangtotont neto ni Murray. Kumbaga, respect nang dahil magandang move ang kanyang ginawa. Talagang na ankle breaker niya and he respects it. And at the end of the day ay parang basketball play lang din naman ito. Medyo nagka-extra lang nang dahil nag-angas talaga itong si DeJounte Murray na tinatawag ng marami na pinakabastos move daw na makikita natin this season. Pinaka-disrespectful na move in the NBA this season. Anyways, kayo ba ano bang masasabi nyo dito? Anong inyong opinion? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.